Magandang hapon sa lahat mga kababayan. Welcome back. Itong hapon na to, pag-usapan natin itong mga nakaraan administrasyon, itong panahon ni Tatay Digong. The Golden Age Era. Sa panahon ni Tatay Digong, ano yung pinakapangunahing agenda niya? Number 1, yung infrastructure, di ba? Pag-usapan natin ito kung ilan talaga ang nagawa at hindi pa nagawa at kasalukuyan na matatapos na yung panahon bago siya bababa sa pwesto. Kaya tara, panoorin natin itong GMA News Balita. Let's go! Build Economic Program ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pagpapatayo ng iba't ibang infrastruktura ang isa sa mga prioridad ng kanyang administrasyon. Base sa tala ng National Economic and Development Authority o NEDA, 119 ang infrastructure flagship projects o IFPs ng kasalukuyang administrasyon. May kabuuan nitong budget na 5.08 trillion pesos. Sa 119 na IFPs, may 12 proyekto na ang natapos at 7 ang inaasahang matatapos bago bumaba sa pwesto si Pangulong Duterte. Karagdagang 12 proyekto naman daw ang inaasahang matatapos sa kasalukuyang taon. Diba? Good job, Tatay Digong. 119. Tapos 12 yung natapos. And then, may 7 pang matatapos. Bago matapos yung termino, tapos may additional pa na 12 ulit. Oh. Grabe yung project na itong ano talaga ni Tatay Digong, build na program. Talagang number 1 sa kanya yung infrastructure. Ito ay panahon pa ni kupong-kupong ni Tatay ni Bongbong. Yung project na yan, panahon talaga ni Ferdinand yan. Ito, meron pa tayong ipagpatuloy. Itong mga nahuling project, yung mga nakaraang administrasyon pa, na panahon pa nila Marcos, Erap, at saka Gloria. Panoorin natin ito. Meron akong ipapakita sa inyo. Tara, let's go. Kung matatandaan ninyo, yung Skyway Stage 3, bahagi po ito ng Metro Manila Skyway System na sinimulan pa noong panahon ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. Ipinagpatuloy ito ni Pangulong Duterte at formal na binuksan sa mga motorista noong 2021. Ipinagpatuloy rin ng Administrasyong Duterte ang pagtatapos ng MRT-7 at ng Cavite Extension ng LRT mula naman sa pamahalaan ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Gloria pa yan. Ang dating 3 oras na biyahe mula sa North Avenue, Quezon City hanggang San Jose del Monte, Bulacan magiging halos 1 oras na lang daw kapag natapos ang MRT-7. 1 oras na lang, di ba? Isipin nyo. Yung Skyway na inano kanina mga idol, yun talaga panahon pa ni Marcos yun. Ni Marcos, ni Ramos. Ngayon, inaprubahan nyo ni Benigno, the third. Ito ni Pinoy. After that, 2015, sinimulan na kagad ng ito ning construction. Tapos, 2016 talaga inano ni Tatay Digong. Siya talaga nagtapos yan. Ngayon, itong isa naman, itong from North, MRT-7, bang tawag niyan? North hanggang Bulacan, 3 oras sa biyahe kasi napaka-traffic dyan, expressway dyan, yung NLEX mo tawag dyan. Sus, naku po, magiging 1 oras na lang. Itong project na yan, mga idol, yan mga project na yan, 2001 pa yan. Ito lang panahon ni Tatay Digong yan tinapos. Kaya, ang hirap tapusin yung isang. Alam naman natin kasi ito mga idol, itong build program na inaano ni Tatay Digong, ang pangunahing layunin talaga niya, itong mga transportation. Yan ang pinaka-the best at ang priority talaga niya. Kaya itong nangyari na ngayon ng nakarang administrasyon na natenga, kasi iba-iba ng presidente, yung iba kasi hindi kaalyado, parang gano'n. Pero meron yan sa batas na pag merong budget, may budget yan na susunod, kahit hindi kayong partido, mag-iba man kayo ng partido, dapat itong sumunod na presidente, matik! Kasi nasa batas yan eh. Kawawa tayong mga Pilipino kasi dapat pang long life na dapat yan eh. Kasi ang epekto niyan sa atin, good ang magandang ano niyan, may positive impact yan sa atin. Kaya napakaganda yung programa na yan, itong build program ni Tatay Digong. Kasi ang daming nakinabang dyan.
Wala pa yung mga tulay na itong ano pa, MRT3 na nirehab niya. Pati yung Binondo, yung bridge. Kasama yan sa build ni Tatay Digong. At pati dyan sa may, dyan sa may Makati, na tumawid ng tulay dyan sa Mandaluyong, hindi pa yan sinawa dyan sa balita na yan. Ang dami dyan, yung Cordova Bridge. Ang daming mga transportation na tulay na pinagdugtong-dugtong talaga ni Tatay Digong. Yun ang build program. And sus, naku po. Itong natirang project na 88, mayroon dyang 88 na natitira. Dapat itong kasalukuyang administrasyon, ituloy niya yan. Kasi may budget na yan. Tapos nasa batas talaga yan. Kahit di man kay partido, matik yan kasi unity nga noon Ito nga lang kasi napaaga itong ng dalawa. Tayo yung naapektuhan, tayong mga Pilipino. Kaya ganun ang nangyari. Kaya ito talagang totoo. Wala pa yung mga sulok-sulok dyan, mga nasa bukid na tulay na ano ni tatay dyan. At pati yung mga kasada na dating rough road, ngayon sinemento. Wala pa yun. Kaya mag-comment ka, mag-like at share. Kaya thank you sa lahat. Maraming salamat. See you mamaya sa ating live. Mag-comment at like at share. Thank you. Bye-bye.